Maligayang pagbabalik kaibigan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Pag-uusapan po natin ang nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Ano nga ba nagugat ang salungatan ito at nahumantong ito sa pang-aatake? At ano naman kaya ang ginawa ng bansang Israel upang salagin ang pinakawalang raket ng mga Palestinian? At bago natin talakayin yan, kung bago ka lang sa aking channel, ikaya aking anyayahanan mag-subscribe sa aking munting channel. At baka pwede na rin pakipindot ang notification bell upang updated po kayo sa ating mga susunod na upload ng mga video katulad nito. Ang krisis sa pagitan ng Israel at Palestinian sa likod ng Jerusalem ay patuloy ang sigalot sa dalawang bansang magkapitbahay. Ang protesta ay umusbong sa mga nakalipas na araw at naging bayolente ang protestang Palestina sa kabila ng puwersang Israeli. Mahigit 300 katao ang mga sugatan at ang mga ito ay ang mga protestanteng Palestiniang sibilyan. Ang bayan ng Gaza sa Israel ay ang target ng mga lumilipad na mga raket na pinakawalan mula sa hanay ng puwersa ng Palestina. Walang humpay ang pagpapalipad ng mga rockets, mga airstrike at mga tertilyang barrage mula sa magkabilang panig. Ang Philippine Department of Foreign Affairs ay nababahala na rin sa patuloy na kaguluhan dahil mayroong 30,000 OFWs na nandoon na ninirahan at nagtatrabaho sa bansang Israel. Nagsimula ang gulo ng magsagupaan ang mga Israel Police Force at ang mga Palestinian sa Moske ng Al-Aqsa na isa sa tatlong pinakabanal na lugar sa relihiyong Islam. At nagkataon pa itong mangyari sa ika-27 gabi ng Ramadan, kaya libo-libong mga tao ang sumasamba sa nasabing moske. Lalong uminit ang tensyon ng dalawang panig at nawala na ito ng kontrol nang magkasakitan na ang dalawang grupo. Habang pinapaulanan ng mga bato ng Palestinian ang mga Israelita, ay tinatarget din sila ng mga rubber bullet at mga tear gas ng mga Israeli police. Kaya maraming sugatan sa magkabilang panig. Noong ika-11 ng Mayo ay doon na nag-umpisang magliparan ang mga rockets galing sa Gaza Strip. At paalala lang po sa ating mga tagapanood ay wala po tayong pinapanigan sa alinman sa dalawang bansa dahil para sa akin ang gira ay hindi ito solusyon sa anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa bandang huli ay walang mananalo nito dahil sa mga pinsalang matatamo nito sa bawat magkabilang panig. Mas lalo kung ang nangiipit nito ay ang mga kawawang sibilyan sa magkabilang panig. At tayo po'y nananalangin na sana po hindi na magpatuloy pa ang sigalot na nangyari sa magkabilang grupo. Dahil mayroon tayong 30,000 na mga kababayang OFW na nakatira doon na ang tanging pakay lamang ay magtrabaho para sa kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay tatalakayin muna natin ang Iron Dome at ang bagong kagamitan ng bansang Israel na tinatawag na Iron Beam. Ayon sa information galing sa Israel Defense Force ay nasa mahigit na sa 1,050 rockets na ang tinira ng Palestinian militants sa mga bayan at syudad ng Israel sa loob lamang ng 2 araw. Ito daw ay bilang ganti ng Hamas sa isang Palestinian militant at nationalist organization. At tinapatan naman ito ng Iron Dome missile defense system ng Israel na ilang bisis na pinapatunayan nila kung gaano ito kaepektibo laban sa mga rocket barrage ng kalaban. Makikita natin sa video at larawan nito kung paano ini-intercept ng Iron Dome missile ang daan-daang rockets na pinapalipad ng Hamas. Segundo lamang ang kinakailangan ng Iron Dome upang ma-intercept at mapasabog ang mga rocket at mga missile. Mayroon din itong mga artificial intelligence na kung saan malalaman din ito kung hindi ito tatama sa mga populated area upang hindi na lang ito tatargetin para makatipid sa mga missiles. At isa sa malaking rason kung bakit hindi tinitira ng Iron Dome ang ibang rockets na hindi naman tatama sa mga populated area ay dahil ang isang missiles na ginagamit pang intercept ay nagkakahalaga ng $80,000 o humigit kumulang 3.8 million pesos bawat isa. Kaya malulugi din ang Israel sa Palestine kung magpatuloy ang kaguluhan dahil ang isang rocket ng Hamas ay nagkakahalaga lamang ng $800 o 38,000 pesos. Kasang rockets ang ginagamit ng Hamas sa pangatake sa Israel. Sa larawang ito makikita natin ay simple lang ang pagkagawa nito at wala din itong controller kaya kung saan na lang ito tatama. Napakabilis at napakadali lang nitong gawin dahil sa mga common materials lamang ang mga ginagamit para dito. Kagaya ng propellant nito ay gawa lamang sa pinaghalong asukal, potassium nitrate at fertilizer. Samantalang ang warhead nito ay binubuo lang ng TNT, urea nitrate at fertilizer ulit.
Ang isang problema ng Israel na kahit nasa 80 to 95% hate rate ng Iron Dome ay nahihirapan din ito kapag sabay-sabay at kung daan-daang rockets ang pinapalipad papunta sa kanila. Sa ngayon 10 battery ng Iron Dome ang nakadeploy at ang isang battery ay mayroong 20 missiles. Nagkakaroon pa ng pansamantalang malfunction ng isang battery ng Iron Dome sa kasagsagan ng pagpapaulan ng mga rocket sa Askelon na isang syudad ng Israel kung saan tinamaan ang isang gusali at ang isang paaralan. Dahil dito ay ating mauunawaan na hindi magtatagal ang isang Iron Dome kapag itong missile defense system lang ang pumoprotekta sa bansang Israel laban sa mga rockets at mga tertilyaris sa mga kalaban. Nitong Enero lamang ng makaraang taon ay inaanunsyo ng Israel Ministry of Defense na magkakaroon ng breakthrough sa kanilang pagdidevelop ng kanilang laser technology bilang pandagdag sa kanilang air defense ng kanilang bansa. Tinatawag nila itong Iron Beam na dinidisenyo upang wasakin ang mga target kagaya ng mortar shells at mga artillery shells na sobrang liit na nahihirapan targetin ng Iron Dome. Gumagamit ang Iron Beam na tinatawag na fiber laser na kayang targetin ang mga target sa loob lamang ng 5 segundo. Ang designer at manufacturer ng Iron Beam ay ang Rafael Advanced Defense System na siya rin ang gumagawa ng Spider Air Defense System na binibili ng Pilipinas. Ito rin daw ang sagot ng Israel sa napakalayong agwat ng presyon ng rocket ng Hamas at ng mga missile ng Iron Dome ng kanilang mga ginagamit. Mas mura ang gastos kada tira ng laser technology at unlimited pa ang kayang itira nito. Mas mababang presyo ang pag-ooperate nito at mas maliit ang kinakailangang tauhan upang mag-operate ito. Ang isang pinag-aaralan na lang ng Israel government at ang mga industriya doon ay ang power source ng Iron Beam. Dahil kuryente ang nagpapatakbo sa laser system na ito, nasa 150 kilowatts ang kinakailangang power para sa isang tira ng laser. Kaya inaaral pa nila kung paano limitahan ang electricity consumption nito. Kapag maging operational na ang Iron Beam ay malaking tulong ito sa Iron Dome ng Israel at mapapalakas pa ang air defense ng bansang Israel. Sa nagpapatuloy ng kaguluhan ng Israel laban sa mga Palestinian, ay inulat ng Israel Defense Force na mayroong naispatang operatiba ng Gaza Ruling Terror Group sa araw ng May 17 malapit sa north of the strip na mayroong suspected naval diving weaponry. At ang Hamas operative and equipment ay tinatarget na ng Israel Navy ship and military aircraft ayon sa Israel Defense Forces. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ang aking video, paki-subscribe sa ating munting channel at paki-like na rin and share. At hanggang dito na lamang muna tayo hanggang sa muli nating pagkikita. Adios amigos!